Boom na boom sa ganda, sulit at swak pa sa inyong mga bulsa. So hello my dear, welcome back again sa ating YouTube channel. So this time ang gagawin natin guys is hair color reband. Kaya kung nakita nyo ang buhok ng ating client ay masyado po siyang dry at saka tambak na din siya sa kulay. So another alalay tayo, kaunting ingat lang po sa ating client. But kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to like and subscribe and hit mo na rin ang notification bell. So yun guys, ang gagamitin nating hair rebonder cream is Gunis pa. Ayan na po ang ating nilagay doon sa aking short videos before na ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang rebonder na to at sulit pa sa inyong mga bulsa. But anyway, paalala lang, konting alalay tayo dito kasi guys, ang buhok ng ating client ay masyado po siyang dry at tambak na rin sa hair color. So ayun guys, kung nakita nyo, nakaset na po ang buhok ng ating client at mag-apply na tayo ng step 1 ng ating hair rebonder cream. But sa pag-apply ng hair rebonder cream, 1 inch from scalp para safe ang scalp ng ating client. As you can see, hindi ako nakapag-gloves kasi siguro guys masyado na makapalang kalyo ng aking kamay at saka kayang-kaya naman ng aking daliri siguro. So kaya hindi na ako nag-gloves dyan. But kung nanood ka lang sa tutorial nito guys, huwag mo kalimutan tawag dito, mag-gloves talaga kasi nakakatakot po ang hair rebonder, especially pag hindi ka pa sanay. So ayan guys, natapos na ako mag-apply ng aking from root to tip na tayo guys. So kailangan double check talaga, alalay talaga guys pag may hair color ang buhok ng ating client, lalo na pag tambak talaga. So ayun guys, after ng babad ko ay binalawan ko na siya. Kung ang nakita mo ay nabu-blow dry na tayo at kailangan na natin siyang plansyahin, pero i-blow dry muna natin siya ng 100% dry bago tayo mag-proceed sa ating pag-hair iron. As you can see, nakita nyo nakaset na ang buhok ng ating client kasi kailangan na natin siyang plansyahin step by step. At sa pagpaplansya guys, dapat sobrang manipis lang talaga ang pagpaplansya ng ating sa buhok ng ating client para naman guys iwas tayo sa back job at hindi rin ma-damage ang buhok ng ating client.
So ayan guys, natapos na tayo mag blue dry ng 100% dry. So kailangan na natin siyang planchahin. Pero nagsuot na ako dyan ng gloves kasi naramdaman ko na namamanhid ang aking mga daliri siguro sa step 1 ng ating hair rebonder cream. So ayan, nagpa-plancha na tayo. Nag-start na tayo ng hair iron. Sa pag hair iron guys, kailangan talaga ay hindi masyadong makapal, depende naman sa hair iron, pero sa akin medyo makapal siya kasi maganda naman ang quality ng ating hair iron dyan. So medyo makapal din siya, pero kailangan pa din na sulitin natin ang ating pag-hair iron para naman guys, iwas tayo sa back job at iwas tayo sa brittle buhok ng ating client. So after ko na ma-hair iron ang buhok ng ating client ay nag-mix na ako ng hair color kasi ang white hair ng ating client ay kailangan nating applyan ang kanyang root lang guys. Huwag ang lahat ng buhok kasi masyado talaga siyang dry at napahinga ko rin ang kanyang buhok ng 10 minutes bago tayo mag-apply ng another na hair color dyan para makapagpahinga ang kanyang buhok. So this time guys, kung nakita mo mag-apply na tayo ng ating hair color, and i-cover natin dyan ang kanyang white hair lang at wag na natin sagad hanggang sa dulo ng kanyang buhok kasi maaring ang ating oxidizer ay nakakasira din ng kanyang buhok. Tandaan nyo guys, ang oxidizer ay nakapag-damage din ng buhok. Pagkita ko mo rin joke. Ano-ano naman ang taga-burak na. So ayan, natapos na tayo mag-apply sa root lang, sa regroot lang ng kanyang white hair tayo nag-apply ng ating hair color. So babad natin ng 30 to 40 minutes bago natin siya banlawan. So ayan guys, after ng 45 minutes na binabad ko ang kanyang buhok, ang part na hindi natin nalagyan ng hair color ay lalagyan na natin ng step 2 ng ating hair rebonder cream. Pero ang hair rebonder cream na dyan, ang step 2 ng ating rebonder cream ay nilagyan ko rin ng clear na cellophane para naman kahit papaano ay maging maganda ang resulta ng ating pagre-reband. Ayan guys, kung nakita nyo, natapos na tayo mag-apply ng step 2 ng ating hair rebonder cream at babad lang natin yan ng 30 to 45 minutes. So ayan guys, tapos na ako mag-wash ng kanyang hair. So kailangan na natin siyang i-blow dry ng 100% dry bago tayo mag-plancha ulit. Pero kaunting plancha lang kasi maganda na ang resulta niyan after natin ma-blow dry ng 100% dry. But palagi kong pinapaalala guys, pag nanood ka lang sa aking mga tutorial ay maaring wag mo itong gayahin sa inyong mga bahay-bahay lang kasi maaring ikakasira ng inyong buhok. Kung mapwede pa lang ay magtanong tayo sa mga hairdresser kung ano talaga ang nababagay na para sa inyong mga buhok. So ayan guys, ayan na ang finished product ng ating hair reband with Gunispa. I'm Ian Creation. Have a great hair day everyone. Thank you for watching. Maraming salamat. God bless and more power to you.